Yun, so, ika, medyo malabo. Yan. Alright. Yun. Smash 115. 5 years old, no, sir? Tama. Okay, so ngayon, napansin nyo, nakabaklas na yung fairings at ito ay for power up lines, no? Pansin nyo, ayan, no? May mga tanggal na yung connectivity, isa na lang gumagana busina, relay, isa, meron pa yatang isa, ayun, nakatago, dalawa, tapos stock regulator na. Binalik na sa stock regulator, tapos yun nga, power up lines at ayan, medyo nag-uumi doon na rin yung, yan, yung mga terminals, no? Yan, tap, no? Puro tap dito, tap doon. Tapos, ayan, no? Tap ng voltmeter, ayan. Mas meron pa raw ginalaw dito, so mamaya bubuksan ko rin to. Kasi nga, for power up lines, dapat maayos natin yung buong wiring para maging stable yung current flow. Okay? So, yun pa, nagpa-troubleshoot si boss kasi nga, upon checking kanina, hindi nag-charge. 11.7 lang, steady. Buti nga si boss, from Sariaya, Quezon, malapit sa Lucena. So, Sariaya, Quezon, isipin nyo gano'ng kalayo yun. Dumayo pa si boss dito kasi nga nagpagawa siya doon. Yan, oh. Stator coil, 2 days lang. 3 days, wala na. Ispalinghado na kagad, ayaw na mag-charge. Okay? So, tinesting ko na yan. So, gumamit tayo ng ano dyan, tester, no? Light test. Ayun yung light test. Tinesting ko, shorted, no? Nag-shorted po yan. So, bumili kami ng bago, original. Ayan, kinabit ko na. So, binaboy din po yung tornilyo, no? So, ako na lang po nag-ayos. Nilagyan ko lang po ng guhit. Ganyan lang po kasi, yun, no? Pingas-pingas yung tornilyo. Buti, nakalas ko pa. No? And ito yung original. So, mahal na po siya. So, 2,100, 2,200 na, boss, no? 2,200. O, na-discount tayo ng 50 pesos. 2,150. Yan, original. Ayan, no? Stator AC. Ayan yung serial number, oh. Okay, original na stator coil. So, ito yung naging problema. Kaya, ayan, nagpalit kami. And, ayan, ito-testing ko muna. Titignan ko kung gagana na yung kanyang charging, no? Kasi pag hindi pa rin, is either wire na or yung regulator na. Dahil ito ay bago na. So, na-testing ko na rin po ito. Ayan. So, working po siya at maganda yung reading sa tester. So, kung hindi nyo pa alam, nandun po sa YouTube ko. Hanapin nyo kung paano ko tines yung stator saka yung pulser. Tinuro ko na yan doon. Hanapin nyo na lang doon. Sa dami ng video, hindi ko na makakita. Hanapin nyo na lang po. Okay? At ayan. So, nakakadismaya, no? Umabot siya ng 4,000 pesos bago pa nadala rito. 4,000 pesos mo na ginastos bago dalhin sa akin. Ibig sabihin, malaki na yung gastos niya. So, ngayon, ipapower up lines ko and ibabalik natin sa original stator coil and ayusin natin for power up lines, wiring setup, yung kanyang motorsiklo. So, napapansin nyo, marumi, no? Mamaya, malinis na ulit yan. So, parang ganito yan. Yan, no? Nilinis ko. Bago ko ikabit yung bagong stator coil, nilinis ko yan. No? Yung loob, saka yung labas. Ayan, no? Malinis na yan. Okay? So, ayan. Hapyaw na linis, no? Then, ito. Ayan. Babalik na natin at tetestingin natin. So, abangan nyo lang at update ko kayo pag working na yung kanyang charging. Then, ipapower up lines ko na siya. Alright. Teka. Okay, so yan. 2:30 na ng hapon. At, yan. Naikabit na natin yung stator coil. Ayan na. Nakakabit na. Yun yung bago. Yun. So, ito yung stock regulator niya. So, yan. So, kitesting muna ako kasi nga yung socket, sira na. So, ito papalitan ko na lang. Buti may pamalit pa ako. Then, ayan yung battery. Nakasalpak na. Then, ito yung mga tinanggal ko, no? Ayan. Tinanggal na natin yung dalawang relay na kinabit. So, ayan. Bosch, puno. Saka isang, ano, no? 80 amps. Ayan. Tinanggal na natin yan. Then, yung MDL, papalitan na ng bago. Ito. So, tinanggal ko na po lahat ng basura. No? Yeah. Then, ito na. Ito na yung forma ng busina. So, malaki kasi yung Mac horn. Yan, yung Mac horn na yan, malaki yan. So, dito ko nilalagay yan. So, pag magkakabit kayo, hindi lang basta kinakabit, no? Hindi lang basta sinalpak.
dapat sinusukat nyo. So, paano ba sinusukat? So, ayan yung takip. Kakabit natin yung takip. Kabit natin, no? Yan. So, nakakabit yung takip. Then, check nyo sa loob kung tatama ba siya. Yan. Silipin nyo sa loob. Ayan, no? Dapat wala siyang tatamaan. Then, ayun yung forma. Diba? Pag ginalaw nyo yung busina, ayun, no? May play. Hindi tinatamaan yung fairings. Ganun din sa kabila. Pag sinilip nyo, ayan. Kabila, ganun din. Ayan, no? Diba? Ayan, no? May play. Okay? Next, ano pang checkin nyo? Pagka ganyan na, yung kapartner dito. Ganun din, isusuot nyo yung pinaka-cover dito o yung batok. O yan. Binaayos ko pa yung wiring kasi nga, ipa-power up lines ko ito. No? So, yan. Ganyan siya, no? Tapos, yan. So, ganyan yung forma. Depende po sa busina, no? So, itong isang way na the best para sa akin. Then, checkin nyo rin dito. Ayan. Pag lumiliko siya, ayun, no? Yun. Hindi tinatamaan yung busina. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayun, may gap. May gap lahat yan. Ibig sabihin, hindi tumatama yung busina sa tapalodo. Yan. So, ganyan dapat, no? Hindi tumatama yung busina. Yan. Ganyan, no? Then, mamaya, dito ko ilalagay yung balas ng MDL. Tapos, yung relay is either dito na power up or dito sa baba. Depende. Case to case basis yan. And make sure malinis yung wiring. No? Saka dito, ayusin ko pa yung wiring yan. Kasi nga, nag-battery operated. Alam nyo kung ano naging problema kung bakit nasira yung stator. Nag-battery operated siya. Ayan, no? Tinap dito sa orange. Diyan sa may brake light switch. Pagkatap dyan, yung isang wire na yellow with white, nakakonect pa rin sa stator. So, nung nakakonect, ayan, no? Dito. Nakakonect pa rin doon. So, nung nakakonect doon, at nakakumaandar, ang charging mababa lang. Mga ano lang, 12, 12.1, 12.2, hindi umakit ng 14. So ngayon ito, inayos ko na, napalitan na natin stator coil, no? Kasi nga nasira yung stator coil. So binili natin na original, brand new. Then kinabit ko na yung regulator, yun, no? Stock regulator. So naka yellow cut na tayo, no? Kasi nga magpa-power up lines tayo. So check natin ngayon yung charging. Saan natin? Opya. Ay, tinanggal ko na pala yung voltmeter. So, yan. Gumagana na yan. Wait lang. Gamitan natin ng kuhain tayo ng tester. Kuha tayo ng tester. Okay. Tester tayo. No? Para sure ball. So, papaandarin ko muna yung motor. Sasalpa ko yan dyan. Okay? So, tingnan natin kung mag-o-okay na siya. So, maganda isalpak. Nandun. So, kabila dito. Ayan, paandarin ko muna. So, one click. Then, tap natin. So, ilan lumalabas? Yun, no? 13. Maakyat na kagad, no? Okay. Ka-13. Yun, no? Maakyat na kagad. Minor pa lang yan, ha? Wala pa akong ginagalaw sa wiring. Inayos ko pa lang yung charging niya. 13.2. Yun. So, rev tayong konti. Yan. Yun, no? 14.7. Diba? Maakyat na siya. Hindi katulad kanina, talagang dedo. So, yun lang yung maganda pagka naka yellow cut, then power up lines dapat, no? So, ipa-power up lines ko muna to. Ayusin ko muna at chinek ko isa-isa kasi yung harness, no? Ganun tayo pag nagto-troubleshoot. Bukas yan, binubuksan ko yan. Saka to, lilinisin ko pa yung chassis. No, yan, yung mga binuksan ko, lilinisin ko lahat yan. Okay, so yun lang, abangan nyo. At yan, dinisable ko kasi yung voltmeter. Ayan, pinutol ko muna. Kasi nga, magre-rewire ako. Magre-rewire na ako. So sisimulan ko na yan. Ayusin ko muna tong kanyang motorsiklo, no? At yan, medyo maulan.
May ulan, pero okay lang, mahina lang yung ulan. And linis muna, then power up lang sa tayo. Alright, so abangan nyo muna pagka natapos ko na yung wiring. Okay, so ito na. 8:49 ng gabi. At check natin yung wire. Yun, oh. Alright, so ito po yung ano ha, yung sa dito, yung cover dito. So yan na yung wire, no? Yan. Malinis. So stock wire dito. Then ito yung papunta sa MDL, sa loud horn. Yan. Tapos yan yung ano niya, ito. Ito yan, dito yan sa ito yan, pakita ko lang ha. Yan yung sa MDL yan, no. Naglagay kasi tayo ng tawag dito, MDL saka ng socket. Ayan, kasi wala kasing socket. Kasi ibang brand yung nabili ni boss. Ayan. Tapos, ayan, malinis na. Ayan, malinis na siya. Malinis, no? Then, may play, no? Yung busina is may play. Double check. Yan, no? Sa kabila, ganun din. Tapos, wire. Double check tayo ng wire. Ayun, no? Harness, yan. Nakakabit na yung kanyang apido. Then, check tayo ng wire, harness, check natin. Sir, pakihawak mo rin to. Nakangala yan. So, ayan. So, nakabit na namin yung original na stator. Napakita ko na kanina yung charging yan. Ito na yung wire, oh. Yun, oh. Buo na. Yun, oh. Parang stock lang, oh. Dito, walang kalat, no? Walang mga relay-relay. Walang kung ano-anong nakalagay dyan na fuse. Ang fuse, nandito pa rin. Ayun, oh. Ayun ang fuse. Yung stock fuse. Then, yung terminal, hindi magulo, no? Yan. Intact. Ayan, no? Nakasabay dun sa positive and negative terminal. Walang daya. Ayun, no? Yan. Diba? Kitang-kita siya. And dito, mapapansin nyo, walang naka-separate wire. Yung parang naglagay ng extension. Diba? Yung naglalagay ng parang another cover bypass ng wire. Walang ganon. Parang bypass. Walang ganon. So, ayan. Stock. Flasher relay, starter relay, no? Then, ito na yung ano niya, sa stator na bago. Ayan yung wire. So, malinis, no? Balik sa stock. Tapos yun, umakyat. Pag ganun siya. Ayan. So, dyan nagkumpulan, no? Pero ibig sabihin yan, nandyan na lahat yung wire lumabas. Ito yung relay ng loud horn, no? Yun yung Mach horn niya. So, medyo malaki kasi. So, assembling ko na muna, then testing natin mamaya. So, ayan. At least, nakita nyo yung wiring ng Smash 115. At ayan, ginawa ko lang ng paraan to kasi sabi ni boss, gusto niya may sakit. Kasi nga walang sakit nung nabili niyang MDL. Hindi ko rin alam kung bakit ganoon. So, hinahanap niyo yung balas. Ito yung balas. Ayun, oh. Dito ko nilagay kasi maliit yung balas. Balas ng MDL. Okay, kasya yan dyan. Basta maliit lang. Pero pag malaki, huwag niyo nalagay dyan. Pwede yan dito. Yan, dyan kayo maglagay. O kaya dito. Pwede kayo maglagay dito sa dito. Kung malaki yung balas. Kung ayaw nyo doon sa taas, pwede doon. Okay? Okay. So, ayan. Finish na. And mamaya, testingin natin yung motorsiklo. So, ayan. 9:28 ng gabi. Ito na yung kanyang Smash 115 from Siraya Quezon. Ha? Sariaya Quezon. Yan. Sorry. Hindi ko familiar yon. Ang alam ko, Lucene. Yan. Sariaya Quezon Province. So, uwi na siya ngayon at tapos na. So, testingin natin, sir. Sige, sir. Ikaw mag-open. Headlight. Yun, no? Oops. Sige, okay lang. Ayan mo lang nakapatay. Okay lang din nakapatay. Yan, MDL. Tapos, signal light. Signal light. Busina. Sige. Okay. Signal light yan. Busina. Okay. Double check. Tingnan natin voltage. Yun, no? 12.1. Busina. Ay, starter pala to. 11.5, oh. Nakita yung drop point kumpara sa kanina nung bago ka dumating, boss, di ba? Hindi rin nagcha-charge. Ngayon, kahit nakabukas lahat ng ilaw, Maakit ng 13 pero hindi pa yan sagad, di ba? Tinesting ko lang para lang makita. Sige, off. So ayan, pagka walang walang load, ganyan siya. Stock regulator po yan, ha. Oh. Yun, oh. Diba? Stock regulator 14.7.
Then, original na ulit yung stator coil. Ito. O yan, una. O yan. Finish na yung power up line, saka yung troubleshoot nung kanyang charging. So, yun nga. Masakit sa bulsa, pero wala. Kailangan natin tanggapin. So, sa mga gustong pagawa, PM nyo lang ako, no? Smash 115. 5 years old pa lang to. Pero tingnan nyo naman yung problema. Napagastos pa si boss last time dun sa Quezon ng 4 Plus. Which is dito, hindi natin dinaya, no? Oh, sulit naman yung bayad, boss, di ba? Saka kita mo yung improvement from before to after. So, yun lang. JJ Humble Works, to God be the glory. Maraming pasalamat.